Pinatulan pala ng Batang Cayetano ang panukala ni Senador Alan Peter Cayetano. Alam niyo sa Senado, dalawang Cayetano, Alan at saka Pia. Pero ang pumatol sa kanya ay yung nakababatang kapatid na si Lino Cayetano, dating mayor ng Taguig, na tumakbong congressman noong nakaraang eleksyon pero natalo dahil kinampihan ni Alan, ang kanyang kuya, yung naging kalaban ni Lino sa pagiging congressman sa Taguig. Kaya nagkaroon ng ugat ng hindi magandang, sa tingin ko'y relasyon pampolitika. Ganun pa man, sa panawagan po ni Senador Alan Cayetano na mag-resign lahat at magkaroon daw ng snap election, sabi ngayon na nakababatang kapatid na si Lino, sige, mauna ka. Ayun. Pwede, Alan, nasa iyo na ngayon ang bola. Magre-resign ka ba? Total, kung may panukala niya, ako sang-ayon ako doon. Ikaw ang nagyaya niya, di umpisahan mo, mag-resign ka. Pag sumunod yung iba, ay di okay. Pagka hindi, ay di ilagdag ka. Kasi ikaw yung panukala. So, ang sabi ng iyong nakababatang kapatid, ikaw ang mauna. Parang mayroon pang hamon si Lino Cayetano na, panindigan natin bilang Cayetano ang legacy at ginawa ng kanilang ama ni sa dating Senador Rene Cayetano na mayroong isang salita at naninindigan para sa sinasabi at ginagawa. Higit sa lahat, yun talaga ang tunay na makatao, makabayan. Yung Attorney Rene Cayetano. Yun po yung father ng mga Cayetano. Yan ang sinasabi ngayon ni Lino. Okay? Sundan ang legacy ng kanyang ama na kung anong sinabi ay kayang gawin, kayang panindigan. Bay matindi, ha? So, ibig sabihin nito, seryoso si Lino na sinabi sa kanyang kuya na si Alan, umpisahan mo, ikaw ang mauna na mag-resign para masunod yung sinabi mo at panawagan mo na mass resignation or lahat mag-resign pagkatapos sa snap election. Ay naloko na. Kahit na labag sa batas. Kasi alam niyo bakit kaya sinabi kong labag sa batas? Wala po sa saligang batas 1987 Constitution natin. Yung batas na yan na pwede ang snap election. Wala. Ang pwede sa ating batas ay special election kapag may nag-resign. So halimbawa, mag-resign si Alan dahil ang gusto niya. O edi magkaroon tayo ng special election para mapunuan yung pwestong iiwan ni Alan. Kung 5 yung magre-resign, edi mag-eleksyon para sa 5 posisyong maiiwan. Yun ang naaayon sa batas. Pero snap election, suntok sa buwan. Malabo pa yan sa sabaw ng Pasig, papunta ng Taguig kung merong ilog dyan. Malabo pa rin yan sa sabaw ng Pusit, na kaalyado ni Cayetano. Diba? Kasi wala sa hulog. Pure propaganda, pure nagpakagat si Cayetano, wala namang kumagat. At ang kumagat lang ang kanyang kapatid, ay paano ngayon yan? Dapat kang sumunod. Dapat mong sundin dahil inungkat yung legacy ng inyong ama. Iyan na nga ba sinasabi sa sobrang kadaldala ni Cayetano? Alam mo si Cayetano, pag nagsasalita sa Senado, parating dala yung mayroong mga version-version pa siya ng Bible. Ngayon sinabi mo yan, o di, hinamon ka ng iyong kapatid. Hindi taong bayan na naghamon sa'yo. Kasi hindi ka pinatulan ng mga politiko at taong bayan dahil kasi alam na yan ay labag sa saligang batas. Pero ang pumatol mo ay dugo mo, brother mo. Paano yan? Malupit, ha? Yan ang maging aral sa mga taong mahilig magpanukala kahit suntok sa buwan. Mahilig magpabida kahit na hindi naman kabida-bida. Mahilig magpakulo. Baka parang itong si Cayetano, pasintabi na parang parang vlogger ang dating, katulad ng kanyang mga kaibigang vlogger. Di ba may mga kaibigang vlogger yan, si Namoka, si Bayadbay, di ba yan ang kaibigan niya Speaking of Bayadbay, mayroong nag-forward sa akin, dalawa na tungkol doon sa kanyang mga comment doon sa akin pagre-resign sa Channel 4. Ay pinakinggan ko, layo naman ang argumento. Ayaw ko ng patulan niya. Alam niyo, marami akong kaibigang bakla at yan may nire-respeto, maraming professional
na mga bakla at makatao, makapilipino at makabansa, marami. Pero itong baklang ito, mukhang iba ito. Ang layo ng argumento eh. Para sa iyong kaalaman, total nandiyan, sabihin ko na rin. Nag-resign ako dahil mayroong korupsyon sa Channel 4, PTV4. Hindi ako nag-resign dahil dun sa allowance na binabanggit. Ang binabanggit mo yung allowance sa eleksyon. Para sa iyong kaalaman, kasi ikaw naman ay hindi media, medias ka. Baklang banat-bay. Yung allowance na binabanggit ko ron, kahit sa ang network sa radyo at television, pag mayroong special coverage, hindi lang sa eleksyon, merong allowance yan. Galing sa management. Galing sa company. Pribado at pampubliko, merong allowance ng mga media kasi special coverage yun, mahaba ang oras. Yun ang pinag-uusapan ko at yun ang sinasabi ko na allowance na hindi na ibigay ng PTV for management sa mga nag-coverage, na involved sa coverage ng nakaraang eleksyon. Ay bakit pinapalabas mong bayad dahil sa eleksyon? Talagang kakaiba ka, fake news kaya walang pumapatol sa iyo. Sa bagay, ganyan talaga ang gawain ng baklang katulad mo. Bakla yung style mo, kabaklaan, hindi lalaki yan. Maliit na issue, pinalaki mo, at minamali mo ako, hindi ka kasi nakakaintindi. Manang-mana ka sa among, bata kasi ni Cayetano ito eh. Alam mo itong si Bayad-Bay, bata ni Cayetano ito nung speaker pa lang at saka nung panahon ni Duterte. Kaya parehong mag-among yan. Madaldal, wala sa hulog. O katulad ngayon, balikan natin si Alan, o nakita mo, walang pumatol sa yung iba. Ang pumatol kapatid mo, paano mo ngayon ipagtatanggol yan? Ayan ang sinasabi natin, Mana-mana lang kayo, kasi mga wala kayong balls, Baka nasobrahan kayo sa balot sa tagig. Malasado na yan. Naging bugok na. Di ba? Tatawa ka na lang eh. Ayan po ang relasyon niya. Nakala nyo, hindi ko alam. Ang tagal lang magkakaugnay ng mga yan. Sila yan. Hindi pwede sa akin, lalo na ngayon. Hindi na ako konektado sa gobyerno. Dati nga, nandyan ako sa gobyerno. Talent ako sa Channel 4 ng gobyerno. So, kahit nasa gobyerno, tinitira ko. Kung dapat, pag mali sa akin. Di lalo na ngayon. Wala akong pakialam kahit sino. Kung ano ang balitang totoo, yun. Ang sasakay, manggagamit, at maling interpretation para sirain ako at imali ako, papatulan ko na rin yan. Kung ano ang aking personal na pananaw, bakla yan. Diba? Ganon. Kung lalaki yan. Diba? Kung manggagamit yan. Ganon tayo. Anong pakialam ko sa inyo? Wala. Paninindigan ko ang ginagawa ko at sinasabi ko dahil mahalaga sa akin na yung kredibilidad, pagkatao, paninindigan, prinsipyo para sa mga mamamayang Pilipino na ating pinaglilingkuran sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ayun yun.